of the nation. Sumalpok ang utility van na yan sa isa pang utility van na nakaparada sa Batac City, Ilocos Norte. Matulin ang takbo ng van nang biglang magmenor ang sinusundan nitong SUV. Pumihit pa kanan ng utility van pero hindi mabangga ang SUV pero nawalan ito ng kontrol saka nagdire-diretso sa nakaparadang van. Dalawang congressman mula Northern Luzon ang hinihinalang nasa likod ng iligal na pagawaan ng peking sigarilyo sa Mexico, Pampanga. Sinigip doon ng 60 manggagawa na pinagtrabaho pero di pinasahod. May report si Darlene Kai. Positive? Kahon-kahong sigarilyo ang nadatna ng mga otoridad ng salakay ng compound na ito sa Mexico, Pampanga noong January 28. May mga makina sa paggawa at pagpak ng sigarilyo, raw materials at peking BIR stamps. Ayon sa DILG, bawat makina ay kayang gumawa ng 150 million pesos na halaga ng peking sigarilyo kada araw. Wala raw permit ang paggawaan na nito lang January 1 nag-umpisa. 6 na Chinese nationals na abutan sa compound ang inaresto. Dumating daw sila sa bansa bilang mga turista. Ito pong mga Chinese na to ay dumating mula Marso nung huling taon at Disyembre nung nakaraan na taon. At dito po sila nag-operate. We estimate that they produced over 4.5 billion pesos worth of cigarettes in the span of 1 month. Na-distribute na po yan. Sinagip naman ang 6 na magagawang Pilipino na sa pilitang pinagtrabaho at pinatira sa barracks pero hindi umano pinapasahod. Ang offer po sa kanila ay sweldo na 15,000 a month. Dapat 15-30 ang bayad sila pero hindi po sila sinweldohan ng huling pagtrabaho dito. Almost inhuman conditions ang barracks na binigay sa kanila. Halos parang barong-baro na kahoy lang tsaka yero ang ando doon. Pagpapaliwanagin ng 3 Pilipino at 2 Korean nationals sa incorporator ng Samyang Global Corporation na may-ari ng lupa na pinauupa sa factory. Sinisikap ng GMA Integrated News sa kunin ang panig ng mga suspect at pamunuan ng Samyang. Tingin ni Interior Secretary John Vic Remulla, may mga politikong nasa likod ng iligal na pagawaan ng peking sigarilyo. We suspect there are 2 northern Luzon politicians behind it. Sila ang mastermind, sila ang financier. Hawak na lang yung entire ecosystem ng illegal tobacco. We are still investigating. Hindi ko mabibigay yung pangalan nila. Basta Luzon-based yung mga congressman yan. Reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act at Anti-Agricultural Sabotage Act ang haharapin ng mga sangkot. Ayon sa PNP, may pagkakapareho ang mga sigarilyong nakita sa pagawaan sa Mexico, Pampanga at sa mga nakumpiska sa Malabon noong January 1 at sa Balete, Batangas noong December 31. We suspect there are 10 other manufacturing sites all over the country. Ito po ay economic sabotage sa Pilipinas. Kaya dapat matigil na. Ayon sa DILG, noong 2025, 30 billion pesos ang nawalang excise tax sa gobyerno dahil sa iligal na paggawa at pagbebenta ng mga peking sigarilyo. Mapapakinabangan daw sana yan ang healthcare system ng bansa. Posible ring makasama sa kalusugan ng peking sigarilyo dahil hindi ito pumasa sa anumang standards. Babala naman ng DILG sa mga tindahang nagbebenta ng mga peking sigarilyo. Kung kayo po ay mahulihan ng illegal na sigarilyo, pati pa kayo ay makakasuhan ng non-bailable offense. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inaasahang magla-landfall ngayong gabi o bukas ang bagyong Basyang sa Surigao del Sur. May report si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Winasak ng malakas na alon ang ilang bahay sa dalampasigan ng Kagwait, Surigao del Sur. Kagabi pa raw ramdam ng mga residente ang malakas na ulan dulot ng bagyong Basyang. Pansamantala silang nananatili sa evacuation center. Magdamag din ang pag-ulan sa bayan ng Hinatuan. Mahigit 100 pamilya sa Mahaba Island ang lumikas bilang pag-iingat. Tuloy rin ang paglilikas sa barangay Aquino na binahana kaya't kinakailangang magbangka. So katong galino bitaw kusog sa nilawom na siya. Naniguro lang ko kay ang among balay na baya sa tubig. Pansamantala silang nanunuluyan sa Hinatuan Southern College. Nagtulungan naman ang mga mangingisda na itaas ang kanilang bangka matapos silang pagbawalang pumalaot. Kailangan makinig sa advice ng LGU at sa lahat ng mga mangingisda, please, I issued my memo
huwag muna kayong pumalaot baka madisgrasya. Kanselado rin muna ang lahat ng tourism activities gaya ng island hopping at tour sa Enchanted River. Bawal din pumalaot sa Buston, Davao Oriental. Malakas na rin ang hampas ng alon. Kagabi pa lang, nakataas na ang blue alert status sa Agusan del Sur. Sa bayan ng Esperanza, mahigpit na binabantayan ang pagtaas ng level ng ilog. Naka-standby na rin ang rescue team at mga equipment para sa mga gustong lumikas. Mahigit 100 individual naman ang in-evacuate sa bayan ng Tubay. Sila yung mga nakatira sa high-risk area o mga flood-prone at landslide-prone areas. Panakanaka na rin ang pag-ulan sa Cotabato. James Paulo Yap ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tatanggalan ng lisensya habang buhay ang driver na nanutok sa nakaalitang motorista sa Cainta, Rizal. Nagkainita naman sa hearing ng LTO nang tumanggi ang organizer ng Boss Ironman Motorcycle Challenge sa Mindanao na isuko ang kanyang lisensya. May report si Von Aquino. Tangina, pabuhay, ma'am. Sabi nila, ano daw sa abogado. Abogado, wala akong pera, ma'am. Wala akong pera. Ano ko, mahirap lang kami. Napahagulgol ang driver na itago natin sa pangalang Mike matapos irekomenda ng Land Transportation Office ang perpetual revocation o habang buhay na pagbawi sa kanyang driver's license. Ipinatawag si Mike ng LTO matapos masangkot sa viral road rage sa Cainta, Rizal kamakailan. Kwento ni Mike, ginitgit siya ng driver hanggang nauwi ito sa murahan. Sa video na ibinigay ni Mike sa GMA Integrated News, makikitang pareho silang nakahinto sa kalsada at nagmumurahan. Lasing ka lang, boss! Pagkana ni Mike sa isang gasolinahan, nakuhanan niya ang kaaway na driver na huminto at bumaba ng sasakyan. Aalis na raw sana siya para makaiwas, pero Nakita ko yung baseball bat yung binunot niya. Inabangan niya yung pagdaan ko. Pinalo niya ng ganyan. yung alin? Yung kotse ko. Dito na raw siya bumaba at sumuntok. Nagising na po siya, tapos nagmamakaawa siya sa akin. Huwag na daw dalhin siya sa pulis. Babayaran niya na lang daw ako lahat. Mensahe niya sa nakaalitang driver. Sir, pasensya ka na talaga, sir. Hindi ko naman talaga gusto mangyari sa'yo, sir. Ako, sir, nung papakumbaba ko, talagang na-trigger na lang din ako. Hindi kumbinsido ang LTO sa paliwanag. Kitang-kita nyo naman talagang hinabol niya, sinaktan niya yung tao. Tapos sinasabi niya kanina na nakainom, lasing, yun ang allegations niya. Sana hindi siya nakipag-away doon. Wala sa pagdinig ang na-knockout na driver pero nagpadala siya ng medical certificate. Pagpapaliwanagin pa rin siya dahil sa mga posibleng violation niya. Kabilang narito ang hindi rehistradong sasakyan na ayon sa LTO ay pagmamay-ari ng kanyang magulang. Hindi original yung plaka na nakalagay, halatang tinatago, nakatilt para hindi makuha ng mga NCAP cameras. Kung totoong lasing siya, ba't siya nagdadrive ng lasing? Suspendido na ng 70 araw ang kanyang lisensya at posible ring ma-revoke. Huwag mong kalimutan yan. Yes, ma'am. Bahagya namang uminit ang ulo ni LTO Chief Marcos Lacanilao nang di isurrender ng presidente ng BMW Owner Society of Safe Riders Incorporated o BOSS ang kanyang lisensya. Ay, hindi. I-surrender mo yung driver's license mo. O gusto mong i-alarm ko yung driver's license mo kung ayaw mong i-surrender. Okay, sir. I will surrender. Yan ang hirap sa inyo, kinakausap ko kayo na maayos eh. Porque ang dami ninyong pera, ganyan kayo eh. Huwag ganon, pare-parehas tayo. Sorry po, sir. For the record, wala po akong maraming pera. Ipinatawag siya ng LTO kaugnay ng mga aksidente at traffic violations sa Boss Ironman Motorcycle Challenge sa Mindanao, kung saan may nasawi at mga nasaktan. Paulit-ulit po namin sinasabi sa kanila na mag-follow kung mayroon mga city or municipal ordinances about traffic rules as well as national laws about traffic rules. And in fact, we encourage our LGU units na mga kinausap namin as well as yung mga government agencies na kinausap namin na to apprehend all violators. Giit ng LTO, wala silang binibigay na permit para sa event. Ipatatawag din daw nila ang mga participant na may traffic violation.
Ang recommendation po namin dito sa LTO, itigil na yung ganyang endurance challenge. Kasi hindi na po ito tourism eh. Maganda sana kung motorcycle tourism nakakapasyal. Ito po endurance challenge eh. So halos nauuwi sa karera. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinalakay ng pulisya ang isang iligal na LPG refilling station sa Las Piñas. Nagbebenta umano ng 170 grams na LPG canister ang refilling station kahit di otorisado. Wala itong mga selyo. Ibig sabihin, dito dumaan sa tamang proseso at quality control kaya posibleng na maging mitya ng sunog o pagsabog. Tumangging magpa-interview ang may-ari ng refilling station na mahaharap sa iba't ibang reklamo kabilang ang illegal trading of petroleum products at paglabag sa LPG Industry Regulation Act. Payo ng mga otoridad sa publiko, tiyaking may selyo ang LPG at bumili lang sa authorized dealers para iwas disgrasya. Marami ng pasahero ang stranded sa Kabisayaan dahil sa mga kinansilang biyahe bunsod ng bagyong Basyang. Sa Boracay, ipinatigil muna ang lahat ng sea sports activity para iwas disgrasya. May report si Ian Cruz. Sa labas na natulog ang ilang pasahero sa pantalan ng Cebu City. Kanya-kanya silang latag. Stranded sila dahil sa banta ng bagyong Basyang. May mga natulog na rin sa kalapit na gym. Stay na din sa tinagong gym. Antayan lang namin yung bagyo na lumabas tsaka kami makabiyahe papuntang buwan. Kanselado rin ang biyahe ng mga turista. We are really scared. We don't know what to do. We hope that we will still enjoy our trip to Bohol. I would like to go to Siquijor today, but as I found out today, it's not possible because of the typhoon. Nagsuspindi na rin ang biyahe sa ilang pantalan sa Bacolod City. Sa Bredco Port, nasa 100 pasahero ang stranded. Ang mga residente naman ng barangay Villamonte naghahanda na dahil sa pangambang umapaw ang ilog. Sa likod ganamon, bali ang gwa niya na da subong nagkuan na mo nubo na bala kag nagkipot ang kuan ang ang suba. Nagsimula na ring magkansela ng biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Negros Oriental. Ang mga mangingisda isinampa na sa mas mataas sa bahagi ng Pampang ang kanilang mga bangka. Naghahanda na rin ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. May water refilling station na sakaling mawalan ng supply ng tubig. Magpapatupad sila ng preemptive evacuation sa mga nakatira malapit sa dagat, ilog at landslide-prone areas. Hanggang bukas, February 6, kanselado ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa probinsya, pati na ang pasok sa tanggapan ng gobyerno. Sa Tagbilaran, Bohol, sinimula ng magtupi ng billboards. Naging maalon din ang dagat, walang pumalaot na mangingisda. Sa Boracay sa Aklan, limitado na ang biyahe ng mga bangka. Pansamantalang ipinatigil ng Philippine Coast Guard Katiklan ang lahat ng uri ng seaports activity. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. After 1 year of hiatus, Bea Alonzo is coming back on TV. Sa isang press con, ni-reveal ni Bea na magbabalik soap siya this year. Tinawag niya ang kanyang magiging karakter na brave and relevant. Never Say Die star David Licauco ipinasilip ang sikreto ng pagiging fit. Yan ang pagsabak niya sa High Rocks Training, isang global indoor fitness race. Very intense ang routine ni David from running, rowing, burpee, box jumps, at kettlebells. Tinigil namin ang taping dahil may isang sikreto kami isisiwala to. Official poster ng The Secrets of Hotel 88. 4, 3, 2, 1! Ipinakita ng PBB Celebrity Collab Edition Housemates. Mapapanood na ngayong first quarter of 2026 ang much-awaited collab mystery drama series ng GMA at ABS-CBN. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bahagyang bumagal ang bagyong Basyang habang patuloy na tinutumbok ang Surigao del Sur.
Sa 11 p.m. bulletin ng Pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo, 100 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur at kumikilos pa west-northwest. Nakataas ang wind signal number 2 sa Siquijor, Bohol, Negros Oriental at sa southern portions ng Southern Leyte, Cebu at Negros Occidental. Gayon din sa southern portion ng Dinagat Islands, Surigao del Norte, kabilang ang Siargao, Bucas, Grande Islands, Surigao del Sur, extreme northern portion ng Davao Oriental, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon, northeastern portions ng Lanao del Norte at ng Misamis Occidental, pati na rin ang Camiguin. Signal number 1 naman sa southern portion ng Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, Romblon. Northern portion ng Palawan, kabilang ang Calamian, Cuyo at Cagayan Silio Islands at sa southern portion ng Masbate. Signal number 1 din sa southern portion ng Samar at Eastern Samar, Biliran, Leyte, natitirang bahagi ng Southern Leyte, ng Bohol, Cebu at Negros Oriental. Signal number 1 din sa Guimaras at sa Iloilo, Capi, Saclan at Antique. Gayon din sa nalalabing bahagi ng Dinagat Islands, northern at central portions ng Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, northern portion ng Davao del Sur, natitirang bahagi ng Bukidnon, northern portion ng Cotabato, Lanao del Sur, northern portions ng Maguindanao del Norte, ng Maguindanao del Sur, at sa natitirang bahagi ng Lanao del Norte at ng Misamis Occidental. Signal number 1 din sa eastern at central portions ng Zamboanga del Norte, northern at central portions ng Zamboanga del Sur, at sa northern portion ng Zamboanga Sibugay. Ayon sa Pag-asa, ngayong gabi o bukas sa madaling araw, posibleng tumama sa Surigao del Sur ang bagyo. Pagkatapos sa wili ng bahagi ng Mindanao, may tsansa itong dumikit o magkaroon ng isa pang landfall sa Siquijor at southern portion ng Negros Oriental bukas ng hapon o gabi. Hanggang sa makarating na yan sa Sulusi at sunod na tutumbukin ang northern portion ng Palawan Sabado ng hapon at gabi. Kapit lang at huwag bibitaw. Literal na yan ng mantra ng isang turista matapos mahulog sa sinasakyang banana boat sa Cebu. Ang kanyang extreme water ride experience, pusuhan sa report ni Joseph Moro. Sa patindihan ng grip strength at patatagan ng loob, panalo na itong si Marky. Siya lang naman ang kapitagang kapitan ng banana boat ride. Matapos mahulog, makaladkad at mabalibag sa dagat. Team building ng grupo nila sa Cebu at kitang-kita naman na sa team ni Marky, siya ang di mang-iiwan. Pero babala, huwag gagayahin. Sa katunayan, nanakit nga raw ang kanyang katawan. Hugot tuloy ng netizens kaya ka nasasaktan dahil ayaw mo pang bumitiw. Tayo rin ng mga banana boat operators dapat mahigpit ang kapit pero bumitaw na kapag nahulog para iwas injury. May mga nakaantabay rin na bangka para sumaklolo pero si Marky di bumitaw dahil natakot umunong maiwan at di rin marunong lumangoy. Ligtas naman daw sila nakabalik sa Pampang at sa banana boat ride na nagtagal ng 20 minuto, ibang-iba ang naranasan ni Marky sa mahigit 20 segundo. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Atin po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.